Hi listeners! Magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo ko hanggang dulo sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Simulan na natin. Hi Miss Bella, avid listener niyo po ako. Ako po si Raquel at ang kwentong ibabahagi ko ay kwento tungkol sa isang lihim na matagal nang itinago sa akin. Tungkol ito sa isang pamilya na akala ko ay hindi kailanman magiging bahagi ng buhay ko. Kasama ang babaeng nagdala ng bangungot sa buhay naming magnanay. Anak, pakikuha mo nga ako ng dahon ng lagundi doon sa may likuran. Yung malalaki na yung dahon yun ang piliin mo. Magdadalawang linggo na yung ubo niyo . Hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling. Papagaling na rin naman ito. Hindi na ako masyadong inuubo kumpara nung mga nakaraang linggo. Hindi nga kayo nakatulog kakaubo kagabi. Normal lang naman yun, anak. Nagkataon lang na malamig kagabi. Nakaubos na nga rin kayo ng isang bote ng gamot pero hindi pa rin naman nawawala. Konting pahinga lang naman ito, anak. Yan naman ang lagi niyong sinasabi. Hanggang ngayon, hindi pa kayo magaling. Anak, huwag kang masyadong mag-alala. Isa pa, matanda na rin naman ako. Hindi naman rason yung matanda na kayo para hindi kayo gumaling. Kuhanan mo na lang ako, sige na. O siya, sige na. Huwag na kayong magsalita pa. Kukuha na po ako ng dahon ng lagundi. Lumaki akong kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay. Hindi naman kami mayaman, Miss Bella. Sa totoo lang, nasa probinsya kami nakatira. Madalas nga, isang kahig isang tuka lang ang buhay namin. Pero kahit na ganon, hindi ko kailanman naramdaman na kulang ako sa pagmamahal. Si Mama ang bumuo ng mundo ko, kahit kulang ang pagkatao ko. Kaya nung nagsimula siyang magkasakit, pakiramdam ko unti-unti na ring gumuguho ang mundo ko. Hanggang sa halos hindi na nga siya makatayo ng matagal. Ilang beses ko siyang pinipilit na magpatingin sa doktor pero lagi lang siyang tumatanggi. Mas mabuti sana kung magpapatingin na kayo sa doktor, Ma. Huwag na, sayang lang ang pera, anak. Mama naman, ano pong sayang doon? Mas mahirap po kung lumalapay ang sakit nyo. Mas kailangan natin ng pera para sa mga bayarin natin. Problema ko na po yun kung paano babayaran. Mas kailangan kita, kaya mas dapat kitang unahin. Hindi na, ayoko nang mahirapan ka pa ng dahil sa akin. Mas mahihirapan po kung makita kayong ganyan, Ma. Ang laki na po ng pinayat nyo. Wala lang naman akong gana, anak. Ganon naman yata kapag tumatanda na. Pati panlasa nagbabago. Kaya nga po mainam na magpatingin na kayo. Hay nako, dyan na lang mauuwi lagi ang usapan natin. Huwag mo nang ipilit pa yan, anak. Ang hirap nyo naman talagang kumbinsihin . Dahil hindi naman na kailangan. Madalas ko siyang mahuling nakatingin sa malayo noon. Para bang ang lalim-lalim ng iniisip niya. Yung tingin niya, may mabigat siyang dinadala na hindi niya masabi sa akin. Isang gabi, habang pinapakain ko siya ng lugaw, bigla niya akong hinawakan sa kamay. Mahina na ang boses niya noon at bedridden na rin. Raquel, anak. Po, Ma, may kailangan ka po ba? Kapag may nangyari sa akin at mawala na ako, ba naman makinig ka muna, anak. Wala pong mangyayari sa inyo. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang ako rito. Sabi nang ayokong marinig yung mga ganyang salita . Pero kailangan mong tanggapin, anak, para maging matatag ka. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, gumaling kayo. Mahal na mahal kita, anak. Kahit anong mangyari, tatandaan mo yan. Alam ko naman po yun, Ma. At ramdam na ramdam ko po yun. Kahit na may mga bagay akong hindi sinasabi sa'yo.
Ano po bang ibig niyong sabihin? Ano po bang gusto niyong iparating? Balang araw, anak. Malalaman mo rin. Mama naman tinatakot niyo naman ako. Kapag dumating ang panahon na yon, naiintindihan mo rin ako. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Napakunot lalo ang noo ko. Tumingin siya sa kisame pero ilang segundo lang ang lumipas. Ngumiti na naman siya at hinaplos niya ang pisngi ko. Hindi ko alam noon na iyon na pala ang huling seryosong pag-uusap namin. Dahil makalipas lang ang 2 linggo, tuluyan na siyang pumanaw. Hindi ko maalala kung paano natapos ang burol ni Mama. Pakiramdam ko noon parang lumulutang lang ako. Naririnig ko ang mga taong nakikiramay pero wala akong maramdaman. Ang sakit pala talagang maiwan. Parang gusto ko na lang ding sumunod kay Mama. Iha, gusto mo ba samahan na kita rito? Po, hindi na po, Lola. Okay lang po ako. Mabait ang pamangkin kong iyan. Nakakapanghinayang lang at maaga siyang binawi. Ganun po yata talaga. Kung sino pa yung mababait, sila yung mga unang nawawala. Pero yung masasama, ayan, ang tatagal ng buhay. Ano ka ba naman? Kaya sila kinukuha dahil tapos na ang misyon nila sa mundong ito at kailangan na sila ng lumikha. Pero kailangan ko rin naman ho si Mama. Oo, marahil ikaw naman ngayon ang may misyon na dapat gampanan. Hindi ko po kayo maintindihan. Hayaan mo na. Sige na, matulog ka na muna at ako na ang magbabantay rito. Pagkatapos ng libing, naiwan akong mag-isa sa bahay. Nakaupo ako sa kama ni Mama. Doon ako tuluyang napaiyak na para bang doon lang nag-sink in sa akin na wala na talaga siya. Makalipas ang ilang araw, nagsimula akong magligpit ng mga gamit niya. Habang binubuksan ko ang lumang aparador niya, may napansin ako sa pinakailalim nito. May nakatagong kahon. Hindi ko pa yon nakikita noon. Nakabalot yon ng lumang pulang tela. Hindi ko maipaliwanag kung bakit kinakabahan ako roon. Ano ba to? Ay, ang bigat. Bakit may ganito? Ano bang laman nito? Mga litrato namin? Mas lalo mo naman akong pinapaiyak, Mama Teka lang, sino to? Ngayon ko lang nakitang lalaking to. Mukha siyang mayaman. Siguro, siya yung amo ni Mama noon. Ay, may nakasulat. Marina at Gregorio, 1983. Gregorio. Parang pamilyar ang pangalang yon. Siguro, narinig ko lang yon sa kung saan. Kasunod noon, mabilis kong binuksan yung isang maliit na notebook. Habang binabasa ko ang mga pahina, bumibilis lalo ang tibok ng puso ko. Bawat petsa may kwento. May pangyayaring hindi ko kailanman narinig mula kay Mama. Sa kalagitnaan ng notebook na yon, may nakita ako. Katotohanang nagpayanig sa buong mundo ko. Si Gregorio ang ama mo, anak. Ano? Teka, asan yung picture? Eto, siya ang ama ko? Sandali, baka nagkakamali lang ako. Asan ba yung date? July 7, 1985. Pinanganak ko ang anak namin ni Gregorio, pero wala siya sa tabi ko. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin to? Paano? Bakit hindi man lang niya tayo binalikan? Hindi man lang siya nagpakita sa atin ni minsan. Pero hindi pa pala yon ang pinakamasakit. May isang sobre pa. Sa pinakailalim ng kahon doon ko yon nakita. Nakasulat doon ang pangalan ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko yon, Miss Bella.
Habang binabasa ko ang sulat, pakiramdam ko lalo akong nilalamon ng kaba at sakit. Anak, kung nababasa mo to, ibig sabihin ay wala na ako sa mundo. Ito na lang ang tanging maiiwan ko sa'yo. Hindi ko na maririnig ang galit mo sa katotohanang malalaman mo. Kung wala ka ng ibang mapupuntahan, hanapin mo si Gregorio Rigos. Hanapin mo ang iyong ama. Pero mag-ingat ka kay Linda. Sino naman si Linda? At bakit kailangan kong mag-ingat sa kanya? Ano bang meron sa babaeng yon? Teka nga. Wala nang katuloy? Grabe naman yun, ma. Sana naman pinaliwanag mo na lahat. Iha! Ay palaka. Lola Lita naman. Nanggugulat naman kayo. Kanina pa ako nandito eh. Tutulungan na sana kitang mag-ayos. Kaso nakita naman kitang nakatulala riyan. Pasensya na po ha. May nakita lang po kasi ako habang nag-aayos. Ano na bang balak mo ngayon? Gusto ko po sanang manatili pa rito. Magpapahinga at mag-iisip-isip kung anong gagawin ko. Mainam nga yun. Sabihan mo lang ako ha, kung may kailangan ka. Nariyan lang ang bahay ko sa tabi. Opo, salamat po. Dito na rin muna ako sa kusina. Kukuhanin ko na yung mga ibang gamit ko ha. Opo, sige po. Nagpatuloy na ako noon sa pagbabasa nang makaalis si Lola Lita. Ngunit talagang kulang ang nakasulat. Hindi ko maisip kung sinadya ba ni Mama yon o nakalimutan niya lang ituloy. Napatingin ako sa taas. Pakiramdam ko mas marami akong tanong kaysa sa sagot. Pero isang bagay lang ang sigurado. Kung gusto kong malaman ng katotohanan, kailangan kong hanapin si Gregorio Rigos. Hindi ko alam noon, Miss Bella, na ang desisyon kong palang yon ang magdadala sa akin sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Kung ganon, nalaman mo na kung nasaan ang totoo mong ama. Opo, Lola. Kaya po hahanapin ko siya sa address na nakasulat dito sa sulat na to. Mag-iingat ka ron, iha. Opo. Kayo na po muna ang bahala dito sa bahay namin ha. Babalik po ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Sana lang buhay pa ako kapag nakabalik ka. Oo naman po, Lola. Malakas pa kayo eh. Hindi ko pababayaan ang bahay nyo. Kahit yung bakuran at mga pananim na lang po ni Mama, lalo na po yung mga halaman niya. Makakaasa ka kahit yung mga halamang gamot doon sa may likuran. Salamat po, Lola. Aalis na po ako. Sige, mag-ingat ka. Naway gabayan mo ang anak mo, Marina. Bit-bit ang maliit kong bag at mga kahong iniwan ni Mama. Bumiyahi ako papunta sa address na nakasulat. Buong biyahe ko, hindi ako mapanatag. Paulit-ulit kong binabasa ang pangalang sinasabi ni Mama na papa ko. Ang lalaking kailanman ay hindi ko nakilala. Pero ilang oras na lang, makakaharap ko na. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nang makarating ako sa lungsod, lalo akong nanliit. Ang lalaki ng mga gusali ron, napakaraming sasakyan. Pakiramdam ko, maliligaw ako sa lugar na yon. Mabuti na lang at hindi. Huminto ang sinakyang kong taxi sa harap ng isang napakalaking gate. Parang palasyo. Ang lawak ng bakuran nila. May fountain pa sa gitna. Pangmayaman. Halos kasing laki na ng munisipyo sa bayan namin ang bahay na to. Ma'am, nandito na po tayo. Opo Manong. Sigurado ka bang eto yung nakalagay sa address na to? Opo ma'am, hindi ako pwedeng magkamali. Kilala ang pamilya ng mga Rigos sa lugar na to. Okay. Salamat po. Naninigurado lang. First time mo siguro dito, no? Opo eh. Good luck. Malaki ang sasahurin mo dyan. Salamat po. Ay,
Eto po palang bayad ko. Nang bumaba ako ng sasakyan, parang gusto ko nang umatras noon. Pakiramdam ko, hindi ako nababagay sa lugar na yon. Kung ano-ano ang iniisip ko. Napatingin ako sa langit at pumikit. Huminga ako ng malalim bago lumapit sa malaking gate. Doon, may guard agad na sumalubong sa akin. Mama, sana tama tong ginagawa ko. Miss, ano pong sadya nyo? Dito po ba nakatira si Gregorio Rigos? Oo, bakit? May appointment ba kayo sa kanya? Wala po. Anong pakay nyo? Ako po si Raquel. Oo, tapos? Anak po ako ni Marina. Dati po siyang katulong rito. Ganun ba? O sige, sandali lang ha. Ipapaalam ko lang. Maghintay ka lang dyan. Salamat po. Tumawag siya gamit ang intercom. Mahina ang boses niya kaya hindi ko marinig ang buong usapan. Pero malinaw kong narinig ang pangalan ng mama ko. Makalipas ang ilang minuto, binuksan niya yung gate. Habang naglalakad ako papunta sa malaking pintuan ng mansyon, pakiramdam ko, papalapit ako sa bagay na hindi ko na mababawi. Nagbabasa na ang palad ko noon. Isang babae ang bumungad sa akin pagbukas ng pinto. Maayos ang bihis at metikulosa akong kumilos. Sino ba yung sinasabi mo? Madam Linda, siya po. Oh, ano naman daw ang kailangan niya? Si Senyor daw po ang hinahanap. Kanino ka mo siyang anak? Marina daw ho, dating kasambahay rito. Oh, siya, sige. Bumalik ka na ron. Ako nang makikipag-usap rito. Hindi ko maiwasang mapatitig sa babaeng nakalagay sa sulat sa akin ni Mama. Wala sa itsura niya ang inaasahan ko. Hindi siya mukhang masama. Hindi rin siya nakakatakot. Sa katunayan, napakabait pa nga. Lumapit siya at marahang hinawakan ang braso ko. Sa halip na takot, pagkalito ang naramdaman ko. Hindi talaga yon ang inaasahan ko, Miss Bella. Akala ko palalayasin niya ako, pero pinatuloy niya ako. Pagpasok ko sa loob, halos malula ako. Napakalaki ng sala nila. May malalaking chandelier at mamahaling muebles. Maupo ka na muna. Salamat po. Relax ka lang. Huwag kang mahiya. Ayan, magtinapay ka muna. Mukhang malayo ang pinanggalingan mo. Salamat po talaga. Kumalma ka lang. Ano, mag-isa ka lang ba? Opo. Nasan na ba si Marina? Hindi na siya bumalik pa rito. Wala na po siya. Ano? Ay, kawawa ka naman pala. Mag-isa ka na lang ngayon sa buhay. Opo. Nandyan po ba si Sir Gregorio? Oo. Nandyan. Pinatawag ko na siya. Maya-maya lang bababa na yon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi totoo ang lungkot sa boses niya. Bago ko pa yon mapag-isipan, isang matangkad na lalaki ang bumaba mula sa hagdan. Puti na ang buhok, pero bakas pa rin ang kagwapuhan. Nang makita ko siya, para akong natulala. Pakiramdam ko, kilalang kilala ko siya. Yun na siguro yung tinatawag na lukso ng dugo. Pareho kami ng mata, ng hugis ng ilong. Tumigil siya sa paglalakad at tinitigan niya ako. Gregorio! Siya si Raquel. Anak daw siya ni Marina. Kaya pala, kamukhang kamukha mo ang mama mo. Masyado ka yatang pamilyar kay Marina. Hindi naman sa ganun. Raquel, tama ba? Hindi mo na kailangang mag-alala. Maaari kang manatili dito. Mabait at masipag na kasambahay ang mama mo. Tama. Isa pa may kakayahan naman kami. Katunayan nangangailangan nga kami ng kusinera. Marunong ka bang magluto? Opo, marunong naman po. Hindi naman po siguro masyadong komplikado ang ipapaluto nyo sa akin, hindi ba? Of course not. Pero kapag hindi mo kaya, nandyan naman sila Manang Fe para alalayan ka.
Ah, mabuti naman po. Alam ko marami pa rin akong hindi alam na mga luto, lalo na po kapag pangmayaman. Don't pressure yourself. Lahat naman matututunan. Sige na, papuntahin mo na siya sa magiging kwarto niya. Bukas na bukas, mag-uumpisa na siya. Lumipas ang mga araw. Sa totoo lang, nagsimula na akong maliwala na baka nagkamali si Mama tungkol kay Ma'am Linda. Mabait sila. May sarili nga akong silid. May maayos na pagkain. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin. Mga bagay na hindi normal. Isang umaga, nadatnan kong nag-uusap ang dalawang kasambahay sa kusina. Pagpasok ko, natahimik sila. May problema po ba? Wala naman. Huwag mong sasabihin sa kanya. Baka marinig pa tayo ni Ma'am Linda. Bakit ho ba? Ano bang nangyari dun sa isa? Hindi din namin alam pero nagkasakit daw. Yun ang sabi. Pero hindi naman nakitang umalis. Oo, parang bigla na lang nawala. Maghiwa-hiwalay na tayo. Baka mamaya makita pa tayo dito. Bakit parang takot na takot sila kay Ma'am Linda? Grabe ba siya magalit? Kumilos ka na. Idala mo to dun. Okay po, sige. Eto lang po ba? Oo, balikan mo na lang yung iba. Makalipas ang ilang araw, habang nag-iikot ako sa bahay, may nakita kong koridor na hindi ko pa napupuntahan. Habang naglalakad ako ron, may napansin akong pinto sa dulo. Mas lalo tuloy akong na-curious. Dumating ang gabi, nagising ako bandang 3:00 na ng madaling araw. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isang mahinang bulong. Para bang may mga taong nag-uusap, pero malayo. Noong una, iniisip ko na nanaginip lang ako. Pero nang maupo ako sa kama, narinig ko ng mas malinaw yon. Doon na nagtayuan ang mga balahibo ko. Ano ba yon? San kaya nanggagaling yon? Parang malapit lang dito. Ako lang kayang nakakarinig nun? San ka pupunta? Ha? Ay, ha? Ay, naku. Ha? Ay, nanggugulat ka naman. May nakalimutan lang akong kunin. 10 oras na ng gabi. Oo, yung charger ko. Charger? Naiwan ko yata dun sa may sala Ah, okay. Kunin mo na, tapos bumalik ka na kaagad sa kwarto mo. Oo, sige. Huwag ka nang pupunta sa iba ha. Baka makita ka pa ng mga amo natin. Malalagot ka. Oo, tatandaan ko yan. Salamat. Dala ng kuryosidad, sinundan ko yon. Hindi ko alam noon na ang desisyong yon ang magbubukas sa pinakamatinding sekreto ng pamilyang Rigos. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko yung mga sulat ni Mama. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo ng mansyon, hindi ko maiwasang maisip yon. Mag-iingat ka kay Linda. Bakit ba? Ano ba talagang meron sa kanya? Ang hirap naman ng ganito. Hindi naman ako manghuhula para malaman ang lahat. Ay, nako. Nakayapak lang ako noon. Dahan-dahan ang bawat hakbang ko para walang makarinig. Habang sinusundan ko yung direksyon ng bulong, mas lalo kong kinakabahan. Habang lumalapit ako sa pinanggagalingan, mas malinaw ko nang naririnig ang mga salita. Pero hindi ko naman maintindihan ang lengguwaheng ginagamit. Para siyang dasal, pero may kakaibang bigat sa bawat salitang binibigkas. Napahinto ako sa isang bahagi ng bahay na noon ko lang napuntahan. Nasa pinakalikod na bahagi ng mansyon yon. Ano to? Ang daming kandila. Sino yung mga nasa litratong yon? Ang dami nila. Teka, ano naman yun? Manika? Grabe, ang dami. Ay, kinikilabutan ako. Nagtatayuan ng mga balahibo ko. Nakakatakot yung mga itsura nila. Tapos, parang may mga nakatusok. Ano ba talagang lugar na to? Doon ko na nakita si Ma'am Linda.
Nakaluhod siya sa may gitna, nakasuot ng itim na damit. Malayong malayo ang itsura niya sa nakikita ko tuwing umaga. Parang ibang tao ang nasa harapan ko. May hawak siyang itim na manok, tapos may binibigkas siyang mga salitang hindi ko maintindihan. Naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko na namalayan kung gaano katagal akong nakatayo ron. Hindi ako makagalaw. Nagulat pa nga ako nang bigla na lang sumigaw ang itim na manok. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Pero bakit parang binabanggit niya yung pangalan ni Mama? Ito ba yung dahilan ng sakit ni Mama? O nagkataon lang ang lahat? Hindi pwede yun. Kailangan ko nang umalis dito. Ay! Bisit naman. Bakit ba nagkaroon ng kahoy dito? Sinong nandyan? May tao ba dyan? Lagot na. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko po sinasadya. Hindi mo sinasadyang mapunta dito? Anong mga narinig mo? Wala naman po akong naintindihan. Pero sinundan mo at nakarating ka rito. Pasensya na po. Narinig ko lang. Huwag kang matakot. May spiritual cleansing lang kasi akong ginagawa. Alam mo, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na pinapakialaman. Pasensya na po. Masyado siyang kalmado. Parang hindi yun yung unang beses na may nakakita sa kanya. Mabilis akong bumalik sa kwarto ko. Pagpasok ko, agad kong isinara ang pinto at sinandal ang likod ko rito. Mabilis ang tibok ng puso ko ron. Nanginginig pa ang mga kamay ko. Hindi ako nakatulog ng buong gabi. Habang nakatitig lang ako sa kisame, isa lang ang sinisigurado sa isip ko. Hindi nagkamali si Mama. May tinatago talaga si Ma'am Linda. Simula nang makita ko yon, pakiramdam ko may nagbago na sa pagitan namin. Nakita mo ba si Ira? Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Wala eh. Bigla na lang na wala na dun sa kama niya. Pati siya bigla na lang nawala? Oo, kinikilabutan nga ako eh. Magkausap lang kami noon kagabi. Tapos nakita ko yung post ng kapatid niya. Nakita daw siya dun sa harap ng bahay nila. Tapos may mga malalang sakit na daw siya sa balat. Punong-puno ng sugat. Ha? Paano nangyari yun? Alam na ba yun nila, sir? Sa pagkakaalam ko, alam na siya ni Ma'am Linda. Nagbigay na nga siya ng financial support eh. Nakakatakot naman yung nangyari sa kanya. Biglaan naman. Kaya nga, nakakatakot talaga. Mas lalo na sa part ko, no? Magkasama kami sa isang kwarto. Pero, bakit parang may pagkakapareho yung nangyari sa kanya kay Mama? Hoy, okay ka lang ba? Huwag kang masyadong mag-overthink. Oo. Mas mag-ingat na lang siguro tayo. Kinabukasan, maaga akong bumaba para mag-almusal. Pagpasok ko sa dining room, naroon na si Sir Gregorio. Nagkakape ito habang nagbabasa ng dyaryo. Samantalang si Ma'am Linda naman ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ngumiti siya nang makita ko. Napatigil pa ako at napilitan ding ngumiti. Oh, Raquel! Good morning! Good morning po, ma'am. Mukhang nahuli ka yata ng gising ah. Kaya nga po, pasensya na. Naging maayos ba ang tulog mo? Opo, maayos naman. Mabuti naman kung ganon. Nasasanay ka na ba rito sa mansyon? Medyo po. Ma'am Linda, nakahanda na po kami ng almusal. Mabuti. Sige na. Sumabay ka na rin doon sa mga kasamahan mo. Sige po. Hoy, ano bang problema mo? Wala naman. Tumingin ulit ako sa plato. Pero wala na ron ang uod na nakita ko kaya ako nagulat. Malinis yung pagkain. Pero hindi na ako nakatikim pa kahit isang subo lang. Hindi ko na masikmura.
Lumipas ang ilang araw, mas lumala ang mga nangyayari. Pakiramdam ko, laging may sumusunod sa akin pero wala naman. Isang hapon, hindi ko na natiis. Lumapit ako sa isang matandang kasambahay, si Aling Cora. Siya lang kasi ang mukhang mapagkakatiwalaan at siya ang pinakamatagal na roon. Aling Cora, wala ho ba kayong napapansin na kakaiba rito sa mansyon? Anong ibig mo sabihin? May mga bagay po kasi akong hindi maintindihan. Gaya po nung mga katulong na bigla na lang nawawala o di kaya nagkakasakit. Raquel, huwag ka nang magtanong pa. Bakit po? Wala naman pong masama ron, hindi ba? Curious lang naman po ako. Huwag na. Mas mabuti nang wala kang nalalaman. Pero Makinig ka. Kung gusto mo na walang mangyari sa'yo, huwag ka nang makialam. Huwag mong gayahin ang mama mo. po, bakit naman ho nadamay dito ang mama ko? Basta, sumunod ka na lang, Iha. Sige na, kumilos ka na. Pagkatapos noon, dali-dali siyang umalis. Nang gabing yon, nagsimula na akong magkaroon ng mga kakaibang panaginip. Paulit-ulit at iisa lang ang tema. Nakikita ko si mama, nakatayo siya sa gitna ng dilim. May gusto siyang sabihin sa akin, pero walang lumalabas na boses sa bibig niya. Sinusubukan kong lumapit, pero mas lumalayo siya. Hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng kadiliman. At sa tuwing magigising ako, sumasakit ang kanang tenga ko, kasabay no ng mga bulong na naririnig ko. Umalis ka na! Bumalik ka na! Delikado ka rito! Sino yun? Wala namang ibang tao rito. Pero, sino yung naririnig ko? Ako lang mag-isang nandito. Hindi na muna ako magpapatay pa ng ilaw. Isang gabi, tuluyan na talaga akong natakot, Miss Bella. Nagising ako ng madaling araw dahil malamig. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Muntik na akong mapasigaw noon. May aninong nakatayo sa sulok ng kwarto. Hindi ko maaninag ang mukha. Nanigas ako. Papalapit yung anino sa akin. Sa sobrang takot ko, napahawak ako sa anting-anting na nasa liig ko. Biglang uminit yon at sa isang iglap, nawala ang anino. Napaupo ako sa kama habang habol ang hininga. Anong nangyayari sa akin? Tsaka ano yun? Bakit to umiinit? Bakit may ganon? Ngayon lang nangyayari sa akin yun. Hindi na to maganda. Nauulit na lang to gabi-gabi. Raquel? Raquel? Oh, bakit? Huwag mo daw kalimutang magpatay ng ilaw, ha? Aha? Ano? Nai-report ka kasi nung guard natin kanina. Hindi ka daw nagpatay ng ilaw kagabi. Okay, sige. Huwag mo nang uulitin, ha? Baka ikaltas pa sa sweldo mo yung kuryente mo. Sige ka. Sige. Oo, hindi na mauulit. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Inilabas ko ang kahong iniwan ni mama sa akin. Kasama ang notebook na matagal ko nang hindi nabubuksan simula nang tumira ko sa mansyon na yon. Isa-isa ko ulit binasa ang mga pahina. Hanggang sa may napansin ako. May mga pahinang magkadikit. Pinaghiwalay ko yon at may nalaglag na nakatiklop na papel. Raquel, kung nababasa mo to at nakakaranas ka ng mga bagay na hindi mo maintindihan, ang anting-anting na suot mo, yan ang kapitan mo kasabay ng panalangin mo sa itaas. Hindi ordinaryong bagay yan. Matagal kong itinago para sa araw na kakailanganin mo. Proteksyon mo yan laban sa kulam, barang o anumang masasamang elemento. Kung ganon, hindi pala ako nananaginip lang. Totoo ang lahat ng nangyayari at lahat ng nararanasan ko.
Hindi ako nagkasakit ng natural. May taong unting-unting sumira sa akin gamit ang kulam. At ang taong yun ay si Linda. Lahat ng paghihirap ni Mama, yung sakit niya, hindi pala aksidente. May gumawa nun. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi siya humingi ng tulong sa ama ko? Teka, ama ko? Ibig sabihin kaya siya kinulam dahil nagkaroon sila ng relasyon? Ay, sumasakit ang ulo ko. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat. Nagdugtong-dugtong. Nawala ang takot ko. Napalitan yon ng matinding galit. Mahigpit kong hinawakan ang sulat ni Mama. Napatingala ako noon at halos maiyak na. Mama, hindi ko hahayaang makaligtas siya sa ginawa niya sa'yo. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko at kung paano ko gagawin yon. Pero sigurado ako, hindi na ako matatakot pa sa kanya. Dahil ngayon, alam ko na kung sino at ano ang tunay na kakaharapin ko. Matapos kong mabasa ang buong sulat ni Mama, hindi na ako nakatulog ng maayos sa loob ng ilang gabi. Kasabay noon, napapansin ko ang kakaibang nangyayari kay Ma'am Linda. Noong una, simpleng pamumula lang ng balat niya. Hanggang sa halos araw-araw ko na siyang nakikita na may nakatakip sa leeg niya gamit ang mamahaling scarf. Isang umaga, nakita ko siyang nakaupo sa sala habang may kausap. Narinig kong iritado ang boses niya. Ilang linggo na akong umiinom ng gamot. Oo, yung ibinigay mo. Sa tingin mo ba babayarin kita kung hindi ko naman susundin yon? Hindi ko kailangan ng test. Ang kailangan ko lunas. Ano kayang nangyayari dyan kay Ma'am Linda? Napansin mo rin pala. Aba, syempre no. Hindi lang yun na. Ilang gabi na yung puyat. Lagi ko yung nakikita dun sa may kusina. Ha? Ano? Oo. Umiinom siya ng tsaa. Kapag tinatanong ko, wala namang sinasagot. Para bang lutang. Kaya siguro ganyan yung mata niya. Maitim. Parang namumugto pa. Sinabi mo pa. Para siyang hindi nakakatulog ng maayos. Hewan ko ba kung anong problema niyan? Pareho lang kami. Pero kung hindi dahil sa proteksyon kong to, yun sanang nararanasan ko, ganun ba? Hoy, ano bang sinasabi mo? Wala. Ang sabi ko, sana gumaling na si Ma'am. Kaya aga-aga nandyan kayo at nagtsitsismisan. Umalis na kayo riyan. Magtrabaho na kayo. Hindi na kami nagtagal doon. Nasiguro ko nang may nangyayari sa amo ko. At habang lumalala yon, mas lumalakas ang loob ko. Makalipas ang ilang araw, nagpasya na akong harapin siya. Nakita ko si Ma'am Linda sa may hardin ng hapon na yon. Nakaupo sa ilalim ng malaking gazebo habang umiinom ng tsaa. Napansin niya kaagad na papalapit ako. Ikaw pala, Raquel. May kailangan ka ba? Bakit ganyan ka makatitig ha? May problema ka ba? Bakit mo yun ginawa kay Mama? Ano bang sinasabi mo? Bakit mo pinahirapan ng mama ko? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Alam mo yon. Alam na alam mo. Mag-ingat ka sa mga paratang mo. Amo mo pa rin ako. Paratang? Hindi ako nagpaparatang. Dahil alam mo sa sarili mo kung anong ginawa mo sa mama ko. Alam ko na ang lahat. Wala kang alam. Alam kong kinulam mo si Mama. Kaya pala nag-iba na ang tingin mo sa akin nitong mga nakaraan. Kaya mo ba ako sinusundan? Oo, dahil sa sulat na to, nalaman ko ang lahat ng ginawa mo. Alam mo ba kung anong problema sa nanay mo? Hindi siya marunong lumugar.
Tama na. Hindi! Ako ang legal na asawa. Dumating siya sa buhay namin na parang wala siyang pakialam. At inagaw niyang asawa ko. Hindi mo alam ang buong kwento. At sa tingin mo, yang alam mo ang totoo? Araw-araw kong kinamumuhian niyang nanay mo. At oo, ako ang dahilan ng paghihirap niya. Wala kang konsensya. Napakasama mo. Patas lang kami. Bakit ako lang ang sisisihin mo? Nasaan ang konsensya ng nanay mo nung nakipagrelasyon siya sa asawa ko? Wala, hindi ba? At ikaw? Pumunta ka pa talaga dito. Sa tuwing nakikita kita, siya ang nakikita ko. Kaya gusto na rin kitang mawala. Parang tumigil ang mundo ko noon. Iba pa rin talaga yung marinig mo yon ng harapan. Habang galit na galit siya sa akin, may napansin ako. Napapakamot siya sa liig niya, hanggang sa napahawak na siya sa buhok niya. Doon, mas nangilabot siya nang may makita siyang nalalagas na mga buhok. Puisit na to! Ano ba naman to? Ay! Ano to? Hindi pwede! Hindi pwedeng maglagas ang buhok ko! Bakit? Ikaw! Ikaw ang may gawa nito! Kung ako man, hindi na lang ganyan ang dadanasin mo. Walang hiya ka! Pinatuloy ka namin dito! Ngayon, ikaw naman ang nakakaranas. Nagagalit ka? Bakit? Masakit? Humanda ka! Hindi ko papalampasin tong ginawa mong to! Sige lang. Huwag mo sanang pagsisihan yung gagawin mo. Wala akong pakialam sa'yo. Mangyayari sa'yo yung nangyari kay Marina. At sisiguraduhin kong mas matindi pa. Tignan na lang natin. Tignan na lang natin kung sinong bibigay sa ating dalawa. Hindi na ako natatakot sa kanya. Nang gabing yon, lalo pang lumala ang kondisyon ni Ma'am Linda. Nagkaroon siya ng mga sugat sa braso. Hindi na rin nawala yung pamumula ng balat niya. Araw-araw, mas marami na rin ang lalalagas na buhok. Grabe naman yung nangyayari kay Mama, no? Hoy, bakit bang tahimik mo dyan? Ha? Wala naman. Huwag na lang natin siyang pag-usapan. Ay, alam mo, ang sabi nila karma niya yan eh. Palihim lang yan pero may masama daw na ginagawa. Anong ibig mong sabihin? Yung mga kasamahan nating nawawala, may gumagawa noon para sa kanya. Bakit ba niya ginagawa yun? Silosa kasi yang si Ma'am. Yung ibang mga kasambahay dito na napapalapit dyan kay Sir Gregorio, nawawala na lang daw bigla. Baka nga yung nanay mo ganun din yung ginawa niya. Ay nako, ang hilig niyo talagang magtsismisan ano? Alam naman namin na may alam ka din dito, Aling Fe. Huwag ka na nga magmalinis. Pero hindi naman ako kagaya nyo na oras ng trabaho, yan ang inaatupag nyo. Amo nyo pa talaga ang pinag-uusapan nyo. Oo na, sige na. Ikaw kasi, tara na, kumilos na tayo. Pagkatapos ng komprontasyon namin ni Ma'am Linda, tuluyan nang nagbago ang mansyon. Hindi na ito yung tahimik at marangyang tahanan na una kong nakita. Parang may mabigat na itong presensya na bumabalot sa buong bahay. Bihira nang lumabas si Ma'am Linda sa kwarto niya at kapag nagkakasalubong kami, wala nang plastikan. Siya ang nauuna. Ano bang meron ka? Ano bang sinasabi mo? Nagtatrabaho ako dito ng maayos. Bakit walang nangyayari sa'yo, ha? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Naapektuhan na yata yung utak mo ng sakit mo eh. Pwisit ka! Bakit wala kang sakit? Samantalang ako, araw-araw lumalala ang kalagayan ko. Wala akong kinalaman sa'yo. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo. Walang hiya ka. Sisiguraduhin kong magsisisi ka sa ginawa mo sa akin.
Tignan natin. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga gamit, may kumatok sa pinto ng kwartong tinutuluyan ko. Pagbukas ko, si Aling Fe ang bumungad sa akin. Maputla ang mukha niya at halatang kinakabahan. Napapatingin pa siya sa magkabilang gilid ng pasilyo. Para bang takot na takot siyang may makarinig sa kung anong sasabihin niya. Oh, Aling Fe, may problema po ba? Iha, mag-ingat ka ngayong gabi. Ano? Bakit po? Narinig ko kasi si Ma'am Linda. May balak siyang gawin sa'yo. Ano naman pong gagawin niya sa akin? Hindi po ba siya natatakot na may makahuli sa kanya? Hindi ko alam, pero natatakot ako sa pwedeng mangyari sa'yo. Okay po. Salamat po sa paalala. Basta, mag-iingat ka. Huwag ka na kayang muna lumabas ng kwarto mo. Huwag ho kayo mag-alala. Ako pong bahala. Bumalik na po kayo sa kwarto nyo. Baka kayo naman ang mapano. Sige, basta, napaalalahanan na kita. Salamat po. Alam ko na kaagad kung anong ibig niyang sabihin. Bandang hating gabi, nagsimula ang malakas na ulan. Nakahiga ako noon, ngunit hindi ako makatulog. May kakaiba akong pakiramdam, kaya napahawak ako sa anting-anting na suot ko. Doon ko napansin na mainit ito. Mas mainit pa yon kaysa noong nakaraan. Dali-dali akong lumabas ng silid. Habang naglalakad ako sa pasilyo, may nakita akong liwanag mula sa pinakadulong bahagi ng bahay. Yun yung minsan ko nang sinilip. Nanlamig ang buong katawan ko nang makita ko yung mga pictures ko. Nakalatag yon sa sahig. Pero ang hindi ko alam, may nakasunod pala sa akin. Hindi ka na makakaligtas dito! Dapat noon palang tinapos na kita! Katulad ng nanay mo, pareho kayong salot sa buhay ko! Linda, anong ginagawa mo? Para saan itong mga kandilang ito? At itong mga litrato? Bakit may mga larawan ni Raquel rito? Ngayon ka lang nagtatanong? Ano bang ibig mong sabihin? Napakatagal ng panahon. Napakatagal kitang pinagsilbihan, Gregorio. Pinagtakpan at tiniis kita. Linda, ano bang sinasabi mo? Tumigil ka. Nakikita mo ba yan? Siya ang bunga ng kataksilan mo. Alam ko. Unang kita ko pa lang sa kanya. Alam ko na kung sino siya. Kaya ngayon, tatapusin ko na siya. Tatapusin ko siya. Kaya ng ginawa ko sa malandinang ina. Walang ginawang mali si Marina. Noon pa man, ayoko nang magpakasal sa'yo. Kundi dahil lang sa mga magulang natin. At si Marina, naghirap siya sa mga kamay mo. Pinagmalupitan mo siya habang nagtatrabaho siya rito. Wala nang makakapigil pa sa akin. Kahit ano pang sabihin mo. Matapos yon, tinusok ni Ma'am Linda ang isang matulis na karayom sa isang manika. Kasunod noon, bigla siyang napahawak sa dibdib niya. Parang nahihirapan siyang huminga. Mas lalo namang uminit ang anting-anting na nasa liig ko. Bigla siyang lumuhod at doon nangyari ang hindi niya inaasahan. Biglang nabasag ang malaking salamin sa may silid. Hindi! Hindi! Anong nangyayari? Tumayo ka dyan! Ano bang ginagawa mo? Kailangan kong matapos to! Kailangan kong matapos! Linda! Ano ba? Umayos ka nga! Hindi! Huwag mo akong pigilan! Konti na lang to! Ah! Anong nangyayari? Ang mga sugat mo! Bumubuka lahat! Ang daming dugo! Hindi! Hindi pwede to! Hindi! Bumalik sa kanya? Ano bang sinasabi mo? Bakit ako? Bakit ako?
Hindi! Ikaw dapat ang nasasaktan! Ang buhok ko! Hindi lahat kaya mo. Hindi lahat nadadala mo sa pangkukulam mo. Gregorio! Tulungan mo ako! Ang sakit ng buong katawan ko! Ang balat ko! Ngunit hindi gumalaw si Sir Gregorio. Nakatingin lang siya. At sa gitna ng kaguluhan, biglang tumawa si Ma'am Linda na para bang nasisiraan na. Nangilid naman ang luha sa mga mata ko. Dahil lumabas na ang katotohanan, wala nang maitatago pa si Ma'am Linda. Nang gabing yon, ang pamilyang matagal nang nabubuhay sa ilalim ng mga ito, nasira na. Nawala na ang kasinungalingan. Doon nalaman ni Gregorio ang lahat-lahat. Pero huli na. Dahil kahit nalaman na niya ang katotohanan, wala na si Mama. At hindi na maibabalik pa. Hindi ko nalaman kaagad. Kung nalaman mo ba, ipagtatanggol mo si Mama? Hindi rin, hindi ba? Kasi hindi mo nga siya na ipaglaban sa mga magulang mo. Raquel, patawarin mo ko. Malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Talagang malaki. At hindi lang sa akin, kundi pati kay Mama. Dumito ka na rin muna. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Ano, kasama yung demonyo mong asawa? Hindi na. Wala na rin naman akong balak manatili pa rito. At hindi ako mananatili dito para alagaan siya. Ito, tanggapin mo na lang ang card na to para may magamit ka. Para may magamit? O para may maisumbat ka pagdating ng panahon? Alam ko, galit ka rin sa akin, pero totoong nagsisisi na ako. Patawarin mo ko, anak. Yang pagkalalaki mo lang naman ang ambag mo sa buhay ko. At hindi sapat yung paghingi mo ng tawad. Si Mama lang ang kinikilala kong pamilya. Tandaan mo yan. Pagkalipas ng ilang araw, tuluyan ko na ring iniwan ng mansyon. Hindi ko na gustong manatili pa sa lugar na puno ng sakit at masasamang alaala. Akala ko, ako lang ang aalis noon. Pero sumabay sa akin si Aling Cora at Madel. Doon ko nalaman na may malaking kasalanan din pala si Linda sa kanila. Binayaran kami ni Sir Gregorio kaya aalis na rin kami. Akala ko loyal kayo sa amo nyo. Ano ka ba? Katulad mo rin kami, no? Ako at si Nanay Cora, iisa lang din ang hangad namin kaya kami nandito. Kaya kami nagtitiis. Kailangan namin ng hustisya para sa tatay ko. Kung ganon, kaya kayo nandito para rin mangalap ng impormasyon. Oo, pero ilang taon na wala pa rin kaming nalalaman. Mabuti na lang at dumating ka. Hindi lang pala si Mamang nabigyan ng hustisya, kundi pati yung tatay mo. Kaya nga salamat sa inyong mag-ina. Oh, Aling Fe, alis ka na rin? Matanda na ako. Hindi ko na kayang mag-asikaso pa ng mas mabigat sa akin. Isa pa, lahat rito pinapaalis na ni Sir Gregorio. Ha? Kung ganon, wala nang matitira rito. Yon ang pagkakaintindi ko. Maging siya nag-book na rin ng flight paalis ng bansa. Aalis na rin siguro kapag wala na si Madam. Gamit ang kaunting ipon at mga natutunan ko sa buhay, nagsimula ako. Umuwi ako sa probinsya, Miss Bella. Nagtayo ako ron ng maliit na negosyo. Sa bawat araw na lumilipas, madalas kong maalala si Mama. Hindi man niya nakikita ang bagong buhay ko ngayon. Alam kong magiging masaya siya para sa akin. Magiging masaya siyang nalaman ko ang katotohanan at nakalaya ako sa sakit na dinadala ko. Napalago mo na itong karinderya mo. Oo nga po. Salamat po sa tulong nyo ha.
Salamat din po at tinupad nyo yung pangako nyo na aalagaan nyo tong bahay at maging yung mga halaman ni Mama. Ano ka ba? Wala yun. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo rin? Kaya nga po, marami pong salamat sa inyo. Kita nyo, buhay pa kayo pag bumalik ako. O siya, kumain na rin kayo. Hindi na. Sige na. Okay lang naman. May gusto pala akong ipakilala sa'yo. Po? Naku Lola, wala po akong panahon sa mga ganyan ha. Ano ka ba, Raquel? Dalaga ka naman. Ay, Lola talaga, hindi naman po ako nagmamadali. Kaya naman kitang bigyan ng panahon para maging handa. Oh, ay yan na pala si JB eh. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Maiwan ko na kayo ha. Oh, JB, ikaw nang bahala. Sa ngayon, Miss Bella, may mga apo na kami ni JB. Opo, nagpakasal kami at nagkatuluyan. Kung may isang bagay man akong natutunan sa lahat ng nangyari sa buhay ko, yun ay ang kasamaan maaaring magtagumpay sa loob ng ilang panahon. Ngunit darating at darating ang araw na sisingilin nito ang taong may gawa. Muli, ako po si Raquel at ito ang aking kwento. Grabe naman yung twist ng buhay ni Raquel. Ang daming revelations. Pero at least nakakuha siya ng hustisya. Ay, wala talagang sekretong hindi nabubunyag. Kumbaga sabi dun sa kasabihan, walang mabahong hindi aalingasaw. Kung nagustuhan nyo ang story na to, palambing naman ako ng likes and comments. Babasahin ko at re-replyan ko yan isa-isa. Salamat po sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. See you!